David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 181. Kuya, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo, Mr. Chen. Ngunit bago natapos ni Manager Zhang ang kanyang mga salita, itinulak siya ng lalaki, kung hindi siya lumuhad ngayon, walang silbi kahit na narito ang hari ng langit, hindi ako magbibigay ng anumang mukha sa akin. Pagkatapos magsalita ng lalaki, sa isang tingin, hahayaan na niya ang kanyang mga nasasakupan. Nang makita ito, si Manager Zhang ay nagmamadaling binigyan ang tindera ng isang kindat at hiniling sa kanya na kunin kaagad si Kui Jiuan at ang iba pa. Ang mas kaunting mga tao na nakikita mo, mas mabuti. Kung ito ay kumalat o naitala tulad, ang kanilang reputasyon ng Pine Bay ay babagsak. Nang makita ito, nagmamadaling tinawag ng tindera si Kui Jiuan at ang iba pa para umalis. Medyo nag-aatubili si Kui Jiuan. Gusto niyang makitang binugbog ng sarili niyang mga mata si David. Sayang naman at bawal manood ng ganito kagandang eksena. Gulat na sabi ni Kui Jiuan. No, let this guy David pretend all day. This time, malas siya. Ngumisi din si Wang Lanlan. Si Sun Xiaoming lang ang bahagyang sumimangot, at medyo nag-aalala siya sa kanyang puso. Kung talagang nagdulot ito ng buhay ng mga tao, mahirap. Xiaoming, hindi ka pa ba nag-aalala kay David? Hindi ba lagi mo siyang kinasusuklaman? Nang makitang ganito si Sun Xiaoming, nagtanong si Wang Lanlan. Ang puot ay puot, ngunit hindi mo lang siya makikitang mawala sa kanyang buhay. Mukhang malungkot si Sun Xiaoming, o tumawag tayo ng pulis. Tumawag ka ng pulis, hindi mo ba nakikita kung gaano kabisyo ang lalaking iyon? Kung alam mong tumawag kami ng pulis, baka napatay niya ang buong pamilya. Nagbanta si Kui Jiuan kay Sun Xiaoming. Oo naman, pagkatapos sabihin ito, si Sun Xiaoming ay natakot kaya hindi siya nang ahas na iulat ang bagay sa pulisya. Sa oras na ito, sa bakana ng Pine Bay, lahat ng mga nasasakupan ni David ay ibinaba, at sila ay isang grupo lamang ng mga gangster. Kailangan lang ni David ng 10 segundo para malutas ito. Nang makitang mabuti ang husay ni David, bahagyang napalitan ng takot ang mukha ni Easter na iyon, at lalo pang nataranta ang babae. Kailangan mo pa ba akong lumuhad at humingi ng tawad? Tumingin si David sa kapatid at nagtanong ng malamig na ngiti. Ang mga kalamnan sa sulok ng mga mata ng kapatid ay patuloy na kumikibot, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Anak, magaling ka bang lumaban? Sinasabi ko sa iyo, isinulat ko ang iyong numero ng plaka, maaari kong malaman kung ano ang iyong pangalan, kung saan ka nakatira. Kung saan, kung kaya mong lumaban, hindi ako naniniwalang kayang lumaban ang pamilya mo. Pinagbantaan ni Brother Dong si David kasama ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya alam na naantig nito ang kabaligtaran na dimensyon ni David. Tinatakot mo ba ako? Ang mga mata ni David ay sumambulat na may nakamamatay na aura, at ang nakakatakot na nakamamatay na aura ay direktang tumakip sa kapatid na iyon. Hindi mapigilan ni Kuya Dong ang panginginig, naramdaman na lang niya ang malamig na hangin na pumulupot sa kanyang leeg. Anak, hindi mo ako kailangang tingnan ng ganito, don't you dare kill me in front of everyone. Nagngangalit din si Kuya Dong, puno ng tigas ang mukha, kung hindi mo ako papatayin ngayon, papatayin ko ang buong pamilya mo kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. This guy actually started to play rascal with David, with an expression like a dead pig ay hindi takot sa kumukulong tubig. Nililigawan mo si kamatayan. Lalong lumakas ang pamatay na aura ni David, at nang makita ito ni Manager Zhang, dali-dali siyang huminto sa harap ni David, Mr. Chen, kalimutan mo na yan, hindi big deal. Manager Zhang, hindi ako mahilig pumatay sa harap ng aking komunidad, at hindi niya kayang saktan ang alinman sa 2 taong ito, at ayokong may ma-accident. Hindi nagsalita si David, ngunit bahagyang kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Lin Chanho. 10 minuto sa pasukan ng Pine Community. Pagkasabi lang ng isang pangungusap, ibinaba na ni David ang telepono. Nang makita ni Kuya Dong na kaya ni David ang mga tao, biglang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, hindi ko talaga nakikita, kaya mo ang mga tao. Gusto kong makita kung sino ang tinawagan mo. Kabanata 182. Sabi ni Kuya Dong, at tumawag din, halatang may tumatawag.
Maya-maya, ilang van ang mabilis na dumating, na sinundan ng mas maraming tao, lahat ay may mga stake. Nang makita ng kapatid na dumating na ang kanyang tinawagan ay agad niyang sinabing may pagmamalaki, "Anak, nasaan ang tinawagan mo? Hindi ka ba ng ahas na sumama? Nandito na." Mahinang sabi ni David. Nakita ko sa hindi kalayuan, isang kotse ang nagmamaneho patungo sa gilid na ito ng napakabilis, at ang bilis ay napakabilis. Nakita ni Kuya na iisa lang ang sasakyan na paparating, at agad na tumawa, "Are you fucking kidding me? Tawag ka na lang ng kotse, ilang tao kaya? Kahit kaya mong lumaban, kaya ko pa. Tawagan mo, kahit ikaw. Pagod ka na, baka mapagod ka hanggang mamatay. Sana pagkatapos makakita ng mga tao, panatilihin mo pa rin ang iyong ngiti ngayon." Ngumisi si David. Maya-maya pa ay dumating na ang sasakyan sa harap, at pagkatapos ay isang matipunong lalaki ang nagbukas ng pinto at lumabas. Nang makita niya ng malinaw ang taong iyon ay agad na tumigas ang ngiti sa mukha ng kapatid na iyon. Nakahinga rin ng hangin ang iba. Dumating si Lin Chanho, at siya lang. Pagkatapos ng mabilis na paglalakad patungo kay David, magalang na sumigaw si Lin Chanho, "Mr. Chen." Nang makitang napakagalang ni Lin Chanho kay David, ang panganay na kapatid ay natigilan sa kinatatayuan, lahat ay nanginginig. "Ilabas mo siya." Tumingin si David sa kanyang kapatid at sinabing. Tumango si Lin Chanho at hinarap ang nanginginig niyang kapatid. Lumibot ang mga mata ni Lin Chanho sa paligid, at lahat ng taong tinawag ng panganay na kapatid ay namutla sa takot, at nagmamadaling itinapon ang mga sandata sa kanilang mga kamay. "Hindi ka pa rin nakakalabas, nananatili ka ba para hanapin si kamatayan?" Malakas na sumigaw si Lin Chanho, natakot sa lahat ng taong tinawagan ni Dong. Anong biro, ang marangal na emperador sa ilalim ng lupa ng Horendel, gaano kalakas ang loob ng maliliit na balimatards na ito na pukawin sila. Tiger! Lord Tiger! Nanginginig ang kapatid at sinigawan si Lin Chanho. Humakbang si Lin Chanho at sinampal sa mukha ang kapatid na iyon. Si Brother Dong ay hindi nang ahas na kumilos, habang ang kanyang asawa ay bahagyang sumuko, at agad na sinigawan si Lin Chanho, "Sino ka? Bakit binubugbog ang mga tao?" Ang babae ay umungal kay Lin Chanho, ngunit sa sobrang takot niya ay halos himetean siya. Nakuha. Sinampal ng asawa niya sa mukha ang panganay na kapatid, "Mga baho ni Male Gofi, na nagsabing nagsasalita ka, may bahagi ka ba sa pagsasalita dito?" Isinusumpa na ni Kuya Dong ang kanyang asawa hanggang sa panahong ito. Kung hindi niya na-provoke si David at tinawag siya, paano niya maaabala si Lin Chanho? At kung titingnan ang magalang na ugali ni Lin Chanho kay David, kitang-kita na hindi pangkaraniwan ang pagkakakilanlan ni David. Ngunit hindi niya maisip, paanong ang isang taong may ganoong katayuan ay magtutulak ng sirang tianggan. Ang babae ay binugbog ng kanyang asawa na may asul na ilong at namamaga ang mukha, at ang buong tao ay pumangit. Pero alam ni Kuya Dong sa kanyang puso na kung hindi siya kumilos ng walang awa, natatakot akong pareho silang mamatay. Master Hu? Bukas ang isip ng babae, sana hindi magalit si Master Hu. Si East Brother ay desperadong sumunod kay Lin Chanho para humingi ng tawad. Ngunit hindi ito pinahalata ni Lin Chanho, hinailan niya ang kwelyo ni Dongge at sinuntok siya sa ibabang bahagi ng tiyan, at napaluhod si Dongge sa sakit. Dahan-daang naglakad si David sa harap ng body at tumingin sa body. "Hindi mo man lang ba ako pinaluhod at humingi ng tawad? Bakit nakaluhod ka ngayon?" Tanong ni David na may kaunting paglaruan. Ang kapatid ay hindi nang ahas na tumangala, at yumuko ng desperadong, "Nakikiusap ako kay Mr. Chen na itaas ang iyong kamay, hindi ako tao, bulag ako." Desperado kapatid na humihingi ng awa. "Ayokong patayin ka, ngunit sa kasamaang palad ay pinagbantaan mo ang aking pamilya." Pagkatapos magsalita ni David, hindi niya pinansin ang kapatid, ngunit sumakay sa kotse at pinaandar ang Maserati, at nagmaneho patungo sa komunidad. Kabanata 183. Sa mga salita ni David, alam ni Lin Chanho ang gagawin, at kahit paano humingi ng awa ang kapatid, isinakay pa rin siya ni Lin Chanho sa kotse, at ang naghihintay lang sa kanya ay kamatayan. At natigilan ang babae nang makitang dinadala ang kanyang asawa at ang hindi nakikilalang Maserati.
Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan ni Manager Zhang ang maraming security guard upang mag-react, at sinabi ni Manager Zhang sa mga security guard, kapag nakita ko si Mr. Chen sa hinaharap, magiging magalang sila sa akin. Ang sino mang maglakas loob na maging walang galang kay Mr. Chen ay makakaalis kaagad dito. Sa oras na ito, nagmamaneho si David sa bundok. Naglakad lang siya saglit, pero nasagasaan niya muli si Qui Jiyuan at ang iba pa. Ilang tao na ang nakakita ng bahay at pinaalis ng sales lady. Nang makitang pumasok si David na may nakabuntot na tianggan sa harap niya, natigilan ang lahat. Hindi nila maintindihan kung paano nakapasok si David. Malamang sumugod si David habang walang pumapansin. Tinatayang takot siyang mabugbog. Tiningnan ni Wang Lanlan ang basag na mukha ni David at sinabing, napakatapang ng lalaking ito, naglakas loob pa siyang pumasok sa Pine Bay. Ngumisi si Qui Jiyuan. Nang marinig ang usapan ng dalawa, tila may ideya ang sales lady, kaya sumugod siya at pinigilan si David. Kung talagang nakapasok si David at pinigilan siya ngayon, tiyak na gagantimpalaan siya ng kumpanya sa oras na iyon. Napakawalang muwang ng ideya ng sales lady. Dahil hindi siya kabilang sa property, hindi niya alam ang tungkol sa tirahan ni David sa Pine Bay. Ang tapang mo, ang lakas ng loob mong magmaneho papasok. Matapos pigilan ng sales lady si David, malakas siyang nagtanong. Bahagyang natigilan si David, diretso akong nagmaneho, hindi ako pumasok, nakita ng manager mo. David, itigil mo na ang pakikipag-away. Tingnan kung ano ang nangyari sa iyong sasakyan. Dapat matakot kang bugbugin at paalisan. I think may humahabol sayo. Pumasok din si Wang Lanlan na may panunuya. David, ang mga may-ari lang dito ang nakakapasok sa community. Bumili kami ng bahay, pero pinapasok kami. Hindi mo binili ang bahay, at hindi mo pag-aari, kaya dumiretso ka. Hindi ba break-in ito? Tanong ni Qui Jiyuan na nakataas ang sulok ng bibig. Sinong nagsabi sa iyong hindi na ako ang may-ari? Mahinang sabi ni David. Nang marinig ang mga salita ni David, lahat ay natigilan. Nagmamadaling tanong ng sales lady, bumili ka ng bahay dito. Bakit hindi ako na-impress? Napatingin ng sales lady kay David at naramdaman niyang parang hindi makakabili ng bahay si David dito, at mayaman o mahal ang mga bumili ng bahay dito. Maraming sales girls ang nagkakilala at nagkaroon pa nga ng contact information. David, pwede bang tumigil ka sa pagmamayabang? Alam mo ba kung magkano ang mga bahay dito? Sabihin na nating ang mga bungalow na ito sa paanan ng bundok, kahit ito ang pinakamaliit na unit, hindi mo ito kayang bilhin sa buong buhay mo. How dare you say na ikaw ang may-ari dito? Sinabi ni Qui Jiyuan na may hitsura ng paghamak, ako ay isang tagapamahala sa loob ng maraming taon, at pagkatapos magdagdag ng mga komisyon ng bonus, maaari akong bumili ng pinakamurang bahay dito, at kailangan ko lamang magbayad ng paunang bayad. Ikaw ay isang bagong gawa, saan ka makakabili ng bahay? Sa palagay ko hindi mo kayang bumili ng bahay sa mga suburb, mas bagay kang tumira sa isang luma, sira-sirang komunidad. Puno ng pangungutya ang mukha ni Qui Jiyuan, hindi siya makapaniwala na bibili ng bahay si David dito. Hindi lang si Qui Jiyuan ang hindi naniwala, sina Wang Lanlan at Sun Xiaoming ay hindi naniniwala. Kung si David ay may kakayahang bumili ng bahay dito, paano siya mahahanap ni Sun Xiaoming ng trabaho? Sir, since you said that you are the owner here, then show me the house. You don't have to think of cheat me, because I know who the owners of the houses here are. Tanong ng sales lady kay David. Oo, may kakayahan kang ituro ito, alin ang sa iyo? Paano kung pupunta tayo sa bahay mo at maupo? Tanong ni Wang Lanlan na may kalahating ngiti ngunit hindi nakangiti. Kabanata 184. Itinuro ni David ang tuktok ng bundok, akin ang set sa tuktok ng bundok. Yung nasa tuktok ng bundok. Saglit na natigilan si Qui Jiyuan, at saka humagalpak ng tawa, David, banibiro mo ako, alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang vilya sa tuktok ng bundok? Hindi mo pwedeng ibenta ang buong pamilya mo. Medyo mayabang ka, hindi makatotohanan. David, kaya mo bang mabuhay ng mas makatotohanan? Ngayon, sinusubukan mong pumasok sa Pine Bay.
Natatakot ako na ito ang unang pagkakataon sa iyong buhay na makapasok ka sa komunidad na ito, at natatakot ako na ito na ang huling pagkakataon. How dare you say na sayo ang Hilltop Villa? Akala ko hindi mo pa nararating ang tuktok ng bundok, di ba? Natawa din si Wang Lanlan. Binigyan ni Sun Xiaoming si David ng isang blankong tingin. Sa mga mata niya, si David ay isa lamang douchebag na hindi makatayo, at hindi niya kayang hawakan ng pader. Itong Ginoo, alam mo ba ang halaga ng villa sa tuktok ng bundok? How dare you talk about it dito? Tumawa rin ang sales lady. Bakit mo sinabing nakabuka ang bibig ko? Malamig na tanong ni David. Ibinente ko ang villa na iyon. Ang apelyido ng may-ari ng villa ay Su, ngunit hindi siya pinangalanang Chen. Paano mo nasabi ito sa iyo? Tumingin ang sales lady kay David na parang naghihintay ng paliwanag ni David. Hindi kaya iba iyon sa akin. Nakangiting sabi ni David. Ibigay sa iyo. Napatikip ng bibig ang sales lady at ngumiti, oo, masasabi mong ang buong Pine Bay ay ibinigay sa iyo ng iba, hindi ito ilegal, ngunit pumasok ka sa Pine Bay nang walang pahintulot, ayon sa ating komunidad. Ang mga patakaran ay para itaboy ka. Kakatapos lang magsalita ng sales lady ay may lumapit na lalaking nakasuot ng security uniform at may hawak na baton. Xiaolan, bakit malaya kang pumunta sa komunidad ngayon? Nang makita ng security guard ang sales lady ay agad nitong sabi sabay ngiti ng pambobola. Ito ay si Captain Wang. May pumasok sa komunidad at pinalayas lang siya. Matapos makita ng sales lady ang security guard, agad niyang itinago si David. Sinulyapan ng security guard si David, pagkatapos ay tumingin sa Chang'an car na tumama na sa mga lubak sa tabi ni David, at biglang galit na sinabi, "Damn, may mga taong naglalakas loob na pumasok sa komunidad na pinamamahalaan ko, tama ba? Gustong mabuhay. Ako ang security captain dito, huwag mo nang tanungin ito." Kuya security guard, itong si David na ito ay nabangga lang ng isang mamahaling sasakyan sa pinto, at binugbog siya ng mga tao. Tinatayang takot siyang masagasan at magmaneho ng diretsyo. Kung mahuli mo siya, ito ay isang mahusay na tagumpay. Sinabi ni Kui Jiuan sa kapitan ng seguridad. Oo, nakita nating lahat ngayon, nataman niya ang isang Maserati. Paulit-ulit na tumango si Wang Lanlan. Hindi nagsalita si Sun Xiaoming, ngunit hindi masyadong maganda ang kanyang mukha. Ayaw niyang makipagtalo kay David. Sobrang naiinis sa kanya ang mayabang na personalidad ng lalaking ito. Good boy? Kung nabangga ka ng sasakyan at ng ahas na pumasok, wala kang swerte kapag nakilala mo ako ngayon. Sabi ng security captain, at sinunggaban si David. Ngunit nang iabot niya ang kanyang kamay, hinawakan ni David ang kanyang palso, bahagyang pinahit, at direktang kinokontrol ang kapitan ng seguridad. Dahil sa matinding sakit ay napasigaw agad ang security captain. Boy, it hurts to death? Bitawan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? The property manager here is my brother-in-law, if you dare touch me, I promise na hindi ka aalis dito. Umungol ang kapitan ng seguridad. Wala kang alam dito, kaya binaril mo ako ng diretsyo. Paano ka naging security captain? Sabi ko, pagmamay-ari ko. Ganito ba ang paglilingkod mo sa may-ari? Tanong ni David sa security captain. Hayaan mo, itatanong ko lang. Nakita ng security captain ng 2 beses na nagkikita si David, at hindi siya kaaway, kaya hinayaan na lang niya si David na alagaan ang sarili niya. Nang makita ito, binitawan ni David ang security captain, at hinimas ng security captain ang kanyang palso, tiningnan si David ng masama, at pagkatapos ay kinuha ang walkie-talkie. Kabanata 185. Lahat ng mga security guard ay dumating upang magtipon sa Area A, at may pumasok sa komunidad at inatake ako. Direktang ginamit ng security captain ang walkie-talkie para simulan ang pagtawag sa mga tao. Sinusubukan lang niyang pabagalin ang hukbo at hayaang pakawalan si David. Kung si David ang may-ari ng negosyo, hindi siya magtatanong. Makikita sa kanyang mga mata na hindi maaaring si David ang may-ari. Anak, malapit na ang mga tao ko, hintayin mo na lang mabugbog ka. Malamig na tumingin kay David ang security captain at sinabing. Sa oras na ito,
si Manager Zhang, na nakahinga lang ng maluwag, ay biglang narinig ng kanyang bayaw na sumisigaw sa walkie-talkie, at sinabi rin na may pumasok sa komunidad at binugbog siya, at biglang umangat ang puso ni Manager Zhang. Hindi naman talaga siya nag-aalala sa kanyang bayaw, ngunit natatakot siya na baka magkagulo ang kanyang bayaw na walang sapat na pagkain at kung ano ang kanyang magagawa. Ang kanyang bayaw ay tamad na gawin ito. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon na makiusap sa kanya, pumayag siyang pumunta rito bilang security guard. Pinuno ng pangkat. 2 araw lang ako dito, wala akong gustong gawin. Ginugulo ko ang mga bulaklak kung saan-saan. Pamilyar lahat ang maliliit na babae sa opisina ng pagbebenta. Nang tumakbo si Manager Zhang sa Area A kasama ang maraming security guard, ang sasakyan ni David ay nakapark doon mula sa malayo, at si David ay nakatayo sa tabi ng kotse, at ang malamig na pawis sa noo ni Manager Zhang ay agad na umagos pababa. Natatakot ako sa darating, sa pagkakataong ito ang aking bayaw ay isang malaking kapahamakan. Nagmamadaling tumakbo si Manager Zhang, at nakita ng security captain ang kanyang bayaw na personal na nagdala ng isang tao, at agad siyang binati at sinabing, "Bro-in-law, ang lalaking ito ay pumasok sa komunidad, at sinalakay niya lang ako, dapat niyang turuan." Magandang aral sa kanya. At nakita ni Qui Jiuan ang tagapamahala ng ari-arian na may seguridad na humahabol sa kanya, at agad na sinabi ng sarkastikong, "David, nakikita ko kung saan ka pupunta, kahit na hindi labag sa batas ang magyabang, ngunit kung nagyayabang ka ng labis, dapat kang magbayad para sa presyo, naglakas loob ka pang sabihin na ikaw ang may-ari dito at nakatira pa rin sa bahay sa itaas na palapag, bakit hindi mo sabihin na nakatira ka sa langit?" Nabuhay ako ng higit sa 20 taon, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng walang hiyang pagyayabang. Tinapin ni Wang Lanlan ang kanyang bibig at ngumiti. Puno ng mapaglaro ang mga mata ng dalawa, handang maghintay ng magandang palabas. Gayunpaman, napabuntong hininga si Sun Xiaomeng, iniisip na kung talagang nabugbog si David, kakausapin niya ang kanyang sarili at tingnan kung gagana ito, ngunit hindi niya kayang panoorin na lamang si David na binugbog. Ngunit habang hinihintay ni Qui Jiuan at Wang Lanlan ang property manager na magdala ng isang tao para turuan si David ng magandang aral, nakita nilang sinampal ng malakas ng manager ang kanyang bayaw. Napakalakas ng sampal na ito. Muntik nang mahulog sa lupa ang security captain. This time, natigilan ang security captain at tumingin sa kanyang bayaw na hindi makapaniwalang mukha. "Bro-in-law, bakit mo ako sinasaktan? Mali ba ang ininom mong gamot?" Malungkot na tanong ng security captain. "Oo, mali ang nainom kong gamot. Dapat hindi na kita pinapasok sa trabaho." "Anong klaseng security captain, tinanggal ka na ngayon, umalis ka na dito, pumunta ka hanggang sa gusto mo, at hindi na babalik." Kinuha ni Manager Zhang ang baton mula sa kamay ng kanyang bayaw at sinabing, "Ikaw." Pinandilatan ng security captain si Manager Zhang, "Okay, kung maglakas loob kang pretuhin ako ng ganito, sasabihin ko sa kapatid ko na umalis na." Sabi ng security captain at agad na umalis. Dahil sa operasyon ni Manager Zhang, natarante si Qui Jiuan at ang iba pa. Kahit ang sales lady ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang mga security guard lang na nagdala sa kanya ang nakakaalam na si Manager Zhang ang nagligtas sa kanyang bayaw. Kung magpapatuloy ang security captain sa eksena, hindi matutuwa si David at direktang papatayin siya. Pagkaalis ng security captain, tumingin si Manager Zhang kay David na may malamig na pawis sa ulo. Natatakot siyang magsalita si David, at hindi niya pinayagang umalis ang kanyang bayaw. Gayunpaman, nang makitang walang sinabi si David, gumaan ang loob ni Manager Zhang. Kabanata 186. Pagkatapos maglakad ng mabilis papunta kay David, si Manager Zhang ay mapagpakumbabang sinabi, "Mr. Chen, pasensya na talaga, kara-rating lang ng bayaw ko, at wala akong alam. Ang iyong Panginoon ay marami." Nang makitang sinundan ng property manager si David para humingi ng paumanhin sa mababang paraan, natigilan si Qui Jiuan at ang iba pa. "Sabi ko, nagkamali ka ba? Pumasok siya sa iyong komunidad ng walang pahintulot, at nabangga pa ang sasakyan at binugbog ang iyong bayaw. Ganyan ka pa baka baba? Mayroon ka bang magandang saloobin sa serbisyo sa iyong ari-arian?
Tiningnan ni Kui Ji-yuan ang property manager at nagtanong. Tama, papasok lang kami para makakita ng bahay at bumili ng bahay. Pinigilan kami ng mga security guards mo na makapasok pero napakagalang mo sa manghihimasok. I really doubt the ability of your property. Not a prisoner of labor reforma. Para sa iyo. Napakaloki ba? Talagang tinatrato niya siya bilang may-ari ng iyong komunidad. Nakangiting sabi ni Wang Lanlan. Kung makakabili siya ng bahay dito, hindi na niya kailangang magmaneho ng sirang tianggan. Sa kanya rin daw ang bahay sa tuktok ng bundok. Nagyayabang lang siya. Kilala ko na siya ng lubusan. Nagtatrabaho kami sa isang kumpanya, at ako ang kanyang immediate boss. Walang magawa ang lalaking ito kundi magyabang. Patuloy na sinabi ni Kui Ji-yuan sa manager. Tiningnan ni manager ang sina Kui Ji-yuan at Wang Lanlan, at pagkatapos ay kay David. Hindi niya alam kung ano ang kanilang relasyon, ngunit tinutuyan ni Kui Ji-yuan at Wang Lanlan si David, kaya tiyak na hindi maaaring maging kaibigan ang mga taong ito. Nang makitang hindi nagsasalita si David, hindi na nakatiis si Manager Zhang, at sinabi kina Kui Ji-yuan at Wang Lanlan, Mr. Si Chen nga ang may-ari ng aming lugar, at ang villa sa tuktok ng bundok ay sa kanya nga. Nang matapos magsalita si Manager Zhang, si Kui Ji-yuan at Wang Lanlan ay natigilan, at si Sun Xiaoming ay natigilan din. Manager Zhang, ang may-ari ng Hilltop Villa ay si Su, ako mismo ang gumawa ng mga formalidad. Nagtatanong ang sales lady kay Manager Zhang. Nagkamali ka ba, the Mountaintop Villa will cost over 100 million at least to start. You say that a person who passed through Chang'an and became a salesman can become owner of a mountaintop villa. I don't believe if papatayin ko siya. Masyado kang hindi kwalipikado bilang isang property manager. Hindi mo alam kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na pinamamahalaan mo. Hindi ka man lang tumitingin kay David. Mukha ba siyang may-ari ng villa? Sinundan ni Kui Ji-yuan si Wang Lanlan at tinanong si Manager Zhang. Sa pagtingin sa mga tanong ng ilang tao, ngumiti si Manager Zhang, mukhang mas kilala mo ako, ang property manager. Let me tell you. So ang may-ari ng Hilltop Villa, pero ngayon ay kay Mr. It's Chen. Kung wala na, maaari kang umalis ngayon, at hindi ka pinapayagang pumasok sa komunidad sa hinaharap. Ang mga salita ni Manager Zhang ay nalito kay Kui Ji-yuan at sa iba pa. Walang maniniwala na nagmamay-ari si David ng isang villa na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Manager Zhang, pwede na ba akong pumunta? Ayaw ni David na mag-aksaya ng oras kay Kui Ji-yuan at sa iba pa, kaya nagmadali siyang magsanay. Siyempre, sorry talaga sa pagkaantala ni Mr. Chen. Agad na nagbago si Manager Zhang sa isang mapagpakumbaba na tingin at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse para kay David ng personal. Si David ang nagmaneho kay Chang'an, na hindi na nakilala, at dumiretso sa tuktok ng bundok. Nang oras na para madaanan si Kui Ji-yuan at ang iba pa, ibinaba ni David ang bintana ng kotse at sadyang nginisyan si Kui Ji-yuan. I don't believe it. I really don't believe it. Hindi siya pwedeng magkaroon ng villa, I have to follow up to see, dapat nagyayabang siya. Si Kui Ji-yuan ay umungal na parang baliw. At pinagmasdan ni Sun Xiaoming ang sasakyan ni David na papalayo, at naramdaman ang mainit na pakiramdam sa kanyang mukha. Dumating na sa puntong ito, at tiyak na hindi magyayabang si David, dahil hindi siya naniniwala na makakabili si David ng ganoon kalaking property manager para samahan siya. Nagyayabang siya. Kabanata 187. Iniisip na ang villa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ngunit noong una ay hindi niya gusto ang kahirapan ng kanyang pamilya. Kahit na naghahanap siya ng trabaho para kay David, pinilit siya ng kanyang ama. Sa pag-iisip nito, lalong uminit ang mukha ni Sun Xiaoming. Habang nakatitig si Wang Lanlan sa likod ng sasakyan ni David na nanlalaki ang mga mata, hanggang sa mawala ang mga ilaw sa likod, ang mga mata ni Wang Lanlan ay nakatingin pa rin sa daan patungo sa tuktok ng bundok nang hindi man lang kumukurap. Dahil sa matinding pagkabigla, natigilan si Wang Lanlan. Sipin silang lahat, at huwag silang papasukin sa komunidad sa hinaharap, malakas na utos ng property manager. Mabilis na pinalayas ng mahigit 100 security guard si Kui Ji-yuan at ang iba pa.
Dahil sa stimulation, gusto talaga ni Qui Jiwa na pumunta sa tuktok ng bundok para kumpirmahin kung nagyayabang si David. Sa totoo lang umalis ka na. Pagkatapos magmaneho ni David sa villa, binuksan niya ang pinto at nakita niyang malinis at walang bitik pa rin ito. Dapat ay nagpadala si Sonia ng isang tao upang linisin ito. Palaging umaasa si Sonia na makakausap niya ang kanyang mga magulang, at pagkatapos ay hayaan ang kanyang mga magulang na bumalik, ngunit Chen gusto kong maghintay ng ilang araw upang pag-usapan ito. Pagkatapos ng lahat, ang aking mga magulang ay masayang nag-aalala tungkol sa kanya at kay Wang Hanhan. Umupo si David sa sofa, binuhat si Ru Lingzi at inilagay ito sa coffee table. Naramdaman ang malakas na espiritual na enerhiya na nagmumula kay Ru Lingzi. Napakasaya ni David. Ang karne na ito Ganoderma lucidum ay naging akinite na bihira sa 1,000 taon. Sana pagkatapos masipsip nitong karne Ganoderma lucidum, lalo pang umunlad ang kaharian ko. Si David ngayon ay nagkaroon ng isang mahusay na paraan ng paglilinang. Kung gusto niyang dagdagan ang kanyang lakas, ang kulang sa kanya ay isang aura. Ngunit ngayon ay may kakulangan ng aura sa lupa. Sa ganoong tuktok ng bundok lamang mapupuno ang aura. Upang madagdagan ang lakas, kailangan ng iba pang mga pamamaraan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, kumalma si David, at nagsimulang tumakbo ang concentration art. Hindi nagtagal ay nabalot na ng mapusyaw na ambon ang buong katawan ni David. Parang may nararamdaman, ang Ganoderma lucidum sa bote ng salamin ay pilipit at pilipit, parang sinusubukang basagin ang bote ng salamin at makatakas. Pero kahit gaano kabaluktot ang Ganoderma lucidum, wala itong silbi. Hindi nagtagal, ang Ganoderma lucidum ay dahan-daang huminto sa paggalaw, at sa isang lugar na parang mata, isang gas na may halong maputlang rosas ang sumugod, at hindi nagtagal ay lumutang patungo kay David. Dahan-daang ibinuka ni David ang kanyang bibig at sumipsip ng kung anong puwersa. Ang maputlang kulay rosas na gas ay biglang bumilis at diretsyong sinipsip sa katawan ni David, at ang laman ng Ganoderma ay lumiit ng mabilis sa nakikita ng mata. Ito ay orihinal na kulay rosas at patas. Ang hitsura ng balat ng isang batang babae ay nagsisimula ng maging kulubot at tuyo sa sandaling ito. Hindi nagtagal, ang Ganoderma lucidum ay naging isang masa ng pulbos. Sa huli, ang lahat ng pulbos ay nasisipsip sa katawan ni David. Umupo si David sa sofa ng ganon, medyo nakapikit ang mga mata. Lumipas ang oras, hindi ko alam kung gaano katagal, hanggang sa halos dilim na, dahan-daang iminulat ni David ang kanyang mga mata. Nagmamadaling siniyasat ni David ang kanyang dantian na puno ng saya. Sa oras na ito, maliban sa espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian, ang kaharian ni David ay hindi umunlad. Hoy! Napabuntong hininga si David, at tuluyang tumayo at lumabas ng villa. Itinulak ni David ang nasirang kotseng Chang'an palayo sa Pine Bay at naghanap ng repair shop upang ilagay ang sasakyan doon. Pumara ng taxi si David at handa nang umuwi. Ngunit nang si David ay naghihintay ng sasakyan sa gilid ng kalsada, isang pulang BMW ang huminto sa kanyang harapan, nakabukas ang bintana, at natigilan si Sun Xiaoming. David, saan ka pupunta? Ihahatid kita. Layo. Natigilan si David saglit. Dahil sa biglaang pag-uugali ni Sun Xiaoming sa kanya, medyo hindi nasanay si David. Kabanata 188. Uuwi na ako. Mahinang sabi ni David. Halika, papunta na ako, at padadalhan kita ng isang talata. Binuksan ni Sun Xiaoming ang pinto ng kotse. Bilang karagdagan, binuksan ni Sun Xiaoming ang co-pilot. Dapat mong malaman na hinding-hindi niya papayagan si David na maupo sa kanyang sasakyan noon, at kahit na gawin niya, maaari lang siyang nasa likod na hanay. Hindi alam ni David kung ano ang ginagawa nitong si Sun Xiaoming, at bigla siyang tila ibang tao. Halika, hinimok ni Sun Xiaoming si David na makitang hindi pa rin kumikibo si David. Tumango si David at umupo sa co-pilot. Sa isang hakbang sa accelerator, ang sasakyan ni Sun Xiaoming ay patungo na sa bahay ni David. Umupo si David sa kotse nang hindi nagsasalita, at medyo awkward ang atmosphere sa loob ng sasakyan. David, may villa ka ba talaga sa taas ng Pine Bay? Pagkaraan ng ilang sandali, sinira ni Sun Xiaoming ang kapayapaan. Oo. Bahagyang tumango si David. Ikaw mismo ang bumili.
Napatingin si Son Xiaoming kay David na nagtataka. Iba ang binigay. Mahinang sabi ni David. Nang makitang parang ayaw ni David na kausapin ang sarili, itinikom ni Son Xiaoming ang kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, sinira ni David ang kalmado at sinabing, sa ganitong oras, bakit ka nagmamaneho kung hindi ka uuwi para sa hapunan? Nagtayo si Jiyuan ng restaurant para kumain ng magkasama, at pag-usapan ang kasal. Sabi ni Son Xiaoming. Ikakasal ka na ba? Bahagyang natigilan si David. Well, matagal na tayong nag-uusap, at pinipilit ng mga magulang, kaya magpakasal na tayo. Sabi ni Son Xiaoming. Saglit na natahimik si David, at pagkatapos ay nagsabi, ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan mong mabuti, na ang Kui Jiyuan ay hindi angkop para sa iyo. Sinabi ito ni David, hindi dahil madalas siyang kinukutya ni Kui Jiyuan at gumanti si David, ngunit dahil hiniling ni David kay Lin Chanho na imbestigahan si Kui Jiyuan ng palihim. Ang taong ito ay isang malaking labanos, at siya ay umiibig kay Son Xiaoming. Hindi ko alam kung ilang babae ang nakahalo dito. Kahit medyo snobby si Son Xiaoming, pero kung tutuusin, anak siya ng matandang kasamahan ng kanyang ama. Ayaw ni David na tumalon si Son Xiaoming sa fire pit. Hindi masyadong nagulat si Son Xiaoming matapos marinig ang mga salita ni David, ngunit ipinaliwanag niya ng may mahinang ngiti, sa totoo lang, hindi naman kasing masama si Jiyuan gaya ng iniisip mo, maaaring masama siya sa iyo, ngunit kukumbinsihin ko siya sa hinaharap ng. Hindi naintindihan ni Son Xiaoming si David. Naisip niya na ang dahilan kung bakit sinabi ito ni David ay dahil madalas na tina-target ni Kui Jiyuan si David, at kinasusuklaman ni David si Kui Jiyuan sa kanyang puso, kaya hinikayat niya siya ng ganito. Nang marinig ito ni David, ngumiti lang siya ng bahagya, hindi nagpapaliwanag. Hindi nagtagal, nang dumaan ang sasakyan sa isang medyo madilim na kalsada, may biglang hamarang na sasakyan sa harap ng sasakyan ni David. Nagulat si Son Xiaoming, at nagmamadaling natapakan ang preno, pagkatapos ay pinahinto ang sasakyan at muntik na itong mabangga. Paano ka nag-drive? Bulag ka. Ibinaba ni Son Xiaoming ang bintana ng kotse, inilabas ang kanyang ulo at sumigaw ng malakas. Pero nang matapos na siyang magmura ay napalingon siya sa takot, dahil nakita niya ang isang Porsche 911 na nakatayo sa harapan niya. Hindi siya nang ahas na sakta ng sinumang maaaring magmaneho ng ganoong sasakyan. Galit talaga siya. Sa pagmamadali, natatakot akong hindi ako makakain at makaalis. Sa oras na ito, dalawang tao ang bumaba sa kotse ng Porsche, isang lalaki at isang babae. Ang dalawang taong ito ay sina Jordan at Delia. Pagkababa ng sasakyan, napatingin ang dalawa kay David na may kasamang pang-iinis, at walang balak umalis. Nakaramdam ng takot si Son Xiaoming nang makita niya ito, binuksan niya ang pinto at bumaba ng sasakyan, at nagmamadaling humingi ng tawad, Kuya, hindi ko sinasadya ngayon lang, pakibigay ang sasakyan, o mauna ka na. Mahinang sabi ni Son Xiaoming kay Jordan. Sinulyapan ni Jordan si Son Xiaoming, at nalaman na nakasuot si Son Xiaoming ng isang light pink na damit at nakapusod, at ito ay isang magandang dalaga, kaya napatingin ito sa pangalawang pagkakataon, na ikinainggit ni Delia sa tabi niya. Kabanata 189. Kung hindi ka lalabas, nandito kami para hanapin si David. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na lang dito. Sinigawan ni Delia si Son Xiaoming. Nang bumaba ang boses ni Delia, may ilang van sa likod ng Porsche. Sa oras na ito, 12 ng mga tao ang bumaba, lahat ay may mga machete at mukhang masama. Sa sobrang takot ni Son Xiaoming ay namutla ang kanyang mukha, at saglit na hindi niya alam ang gagawin. Xiaoming, pwede ka munang magmaneho. Bumaba si David mula sa co-pilot at sinabi kay Son Xiaoming, na natakot na at tulala. Tumingin si Son Xiaoming kay David at may gustong sabihin, ngunit nang makita niya ang 12 ng malalaking lalaki na may dalang kutsilyo, sumakay siya sa kotse at nagmamadaling umalis. David, nahihirapan ka talagang pumili ng babae. Itinapon ka lang ni Sonia, at nakahanap ka agad ng isang mayaman na batang babae. Nakikitang bata pa ang babaeng ito, nagmamaneho ng BMW, at may magandang sitwasyon sa pamilya. Sabihin mo sa akin kung sino ang taga dito. Babae. Nakangiting tumingin si Jordan kay David at nagtanong. Ano?
Gusto mo ring magpalit ng panlasa. Itinaas ni David ang kanyang bibig pero dapat ka talagang magbago. Lagi kang kumakain ng mga tira na hindi tumutugma sa iyong pagkakakilanlan bilang ang pinakamatandang young master ng pamilya Shao. Ang mga salita ni David ay nagpasindak sa mukha ni Jordan. Sa katunayan, laging nagmumuni-muni si Jordan. Kahit na sinubukan ni Delia na ipaliwanag na noong 9 love siya kay David, wala siyang nagawa at hindi man lang natulog si David dito, pero may buhol pa rin sa puso si Jordan. Kung hindi niya talaga gusto si Delia ay umabot na sa puntong kasal na ang pinag-uusapan, matagal nang gusto ni Jordan si Delia. David, umihi ka at ingatan mo ang iyong sarili, anong klaseng birtod ka? Paano kita matutulog, huwag kang poloko at gustong kumain ng karne ng sin, nakakasuka kapag nakikita kita. Galit na sigaw ni Delia kay David. Ang mga salita ni David ay halatang sinusubukang pukawin ang kanyang relasyon kay Jordan. David, hindi mo kailangang gumawa ng gulo dito at mag-usap ng mabilis. Naniniwala akong hindi ka matutulog ni Delia. Tsaka mabait ka naman yata. Natatakot ako na wala kang kakayahang maging lalaki. Kung hindi, itatapon mo ba si Sonia? Kung napakagaling mo sa kama at nilamon mo si Sonia hanggang sa mamatay, wala ka sana sa antas na ito ngayon. Nakatatak ang mga ngipin ni Jordan, bagamat sinabi niyang wala siyang pakialam, ngunit may hinanakit sa kanyang puso. Hindi ko alam kung sino sa atin ang may kakayahang maging lalaki. Hindi ba ikaw mismo ang nakatuklas nito sa pagkakataong ito? Ngumiti ng malamig si David. Noong araw na siya ay pinalaya mula sa bilangguan, napilayan ni David ang mga kakayahan ni Jordan, kaya ngayon si Jordan ay hindi na isang ganap na tao. Pagkasabi ni David ay namula agad ang mukha ni Jordan. Sa panahong ito, siya ay nagpapagaling mula sa kanyang pinsala. Logically speaking, bali lang ang braso niya na hindi nakaapekto sa ibang aspeto niya. Gayunpaman, ilang beses gustong makita ni Jordan si Delia, ngunit sa tuwing hinuhubad niya ang kanyang damit, hindi tumutugon si Jordan. Noong una ay inakala ni Jordan na ang kanyang pinsala ay makakaapekto sa kanyang iba pang kakayahan, ngunit nang sabihin ito ni David, ang puso ni Jordan ay nanginag. Kuya Lay, huwag kang makinig sa kalokohan ni David. Mas alam ko kung may kakayahan ka o wala. Ikaw ang pinakamagaling. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa kanya, patayin mo na lang at itapon mo sa ilog. Pinalakas ni Delia si Jordan. Tumango si Jordan, at saka sinabi kay David, David, ngayon ang araw ng iyong kamatayan sa susunod na taon, sinaktan mo ako, gusto kong malaman mo ang nangyari. Pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway ni Jordan ang kanyang kamay, ibigay mo sa akin, direktang tadteren siya hanggang mamatay, at pagkatapos ay itapon siya sa ilog. Utos ni Jordan, at sinugod si David ng 12 ng mga tao na may dalang mga machete. Mga taga-Chilonggang. Tiningnan ni David ang 12 ng tao na sumugod, at nagtanong ng sarkastikong. Kabanata 190. Nang makita si David sa mga oras na ito, si Jordan ay nasa mood pa ring tumawa, at hindi niya maiwasang lalo pang magalit, David, kahit na mahanap mo ito, wala itong silbi, dahil malapit ka ng mamatay, ang mga taong ito. Galing talaga sa Chilonggang, at isa-isa silang lahat. Ngunit ang lahat ng ito ay pagpatay ng hindi kumukurap, sa palagay mo ba ay may pagkakataon kang mabuhay ngayon? Malungkot ang mukha ni Jordan, may masamang tingin sa mga mata nito. Sa tingin ko dapat na akong buhay ngayon. Itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay tumingin sa 12 ng miyembro ng Chilonggang at sinabing, hindi ba ipinaalam sa iyo ni Liao Feixiong na hindi mo ako ma-provoke? Ang mga salita ni David ay direktang nagdulot ng 12 ng mga miyembro ng Chilonggang na huminto sa pwesto, tinitingnan si David pataas at pababa. Anak, sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ni Kuya Xiong? Sa oras na ito, isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng mahabang gown ang nagtanong kay David. Ang nasa katanghaliang lalaki na ito ay malinaw na pinuno ng Chilonggang. Sino ako? Wala kang karapatang malaman. Bago ka magsimula, mas mabuting tawagan mo si Liao Feixiong. Mahinang sabi ni David. David, ano ka ba nagpapanggap? Kuya Xiong, makikita mo siya kung gusto mo.
Humakbang pasulong si Jordan, huwag kang matakot sa kanya, naiintindihan ko ang batang ito, wala siyang pagkakakilanlan, kalalabas lang ng kulungan. Mga bilanggulang ng reforma sa paggawa. Ang mga kapatid ay hinahak siya hanggang sa mamatay, kung sino ang unang pumihil sa kanya, bibigyan ko ng 200,000, at ang kabilang panig ay magbibigay ng 10,000. Alam ni Jordan na ang mga tao ay mawawala ng isip at magsisikap hanggat mayroon silang sapat na benepisyo. Nang marinig ng mga taong ito na ang unang nahak hanggang mamatay ay makakakuha ng dagdag na 200,000, sumugod sila kay David na parang baliw, lahat ay nag-iisip na ihak ang unang kutsilyo. Bagamat binigyan ni Jordan ng maraming pera ang Chilong Gang, ito ay napakalimitado kung ito ay talagang ipinamahagi sa kanilang mga kamay. Nakita ni David ang mga taong ito na sinusubukang hanapin ang kamatayan, at biglang ngumisi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at humawak ng machete. Hindi niya nakita kung paano ito ginawa ni David. Direktang tumalon sa 2 talata. Natigilan ang mga miyembro ng Red Dragon Gang na unang sumugod, nakatingin sa machete na kalahati na lang ang natitira sa kamay, puno ng kilabot ang mga mata. Natigilan din ang iba. Hindi nila akalain na mapupulot ng mga kamay ni David ang palakol, at nabasag pa ang palakol sa 2 piraso, ngunit hindi man lang nasugatan ang kamay ni David. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Jordan nang makita ang tagpong ito na puno ng hindi makapaniwala. Natigilan ang lahat, sinipa at diretsyong sinipa ni David ang miyembro ng Red Dragon Gang na sumusugod sa unang pwesto. Lumipad ito ng higit sa 10 metro, at pagkatapos ay nahulog ng husto sa harap ng Jordan. Nagsuka ng dugo ang miyembro ng Chilong Gang, at hindi niya alam kung makakaligtas pa siya. Nang makita ang madugong eksena sa kanyang harapan, naging napakapangit ng mukha ni Jordan, at sa sobrang takot ni Delia ay nagtago siya sa likod ni Jordan. Huwag kang huminto, sabay tayo, kahit kayang humawak ng puting talon gamit ang kanyang mga kamay, napakaraming tao ang makakahiwa sa kanya ng sarsa ng karne. Napaungol ng malakas si Jordan. Nag-react ang mga miyembro ng Chilong Gang, nagtaas ng kanilang mga machete, at sumugod muli kay David. Lumiwanag ang anyo ni David, at nakita ko ang isang after image na patuloy na gumagala sa karamihan. Lahat sila ay miyembro ng Chilong Gang, at hindi kailangang maging maawain si David. Sa loob lang ng 1 minuto, 12 ang miyembro nitong Chilong Gang. Bumagsak ang lahat ng miyembro sa paanan ni David. Ang ingay ng pagluluksa ay walang katapusan, isa-isang nababalot ng dugo, nabali ang mga braso o binti, at ang buong tao ay napilayan. Si David ay hindi pumatay, ngunit iniligtas ang buhay ng mga taong ito ng Chilong Gang. Nang makita ang kalunos-lunos na sitwasyon sa kanyang harapan, nang inag si Jordan, at labis na natakot si Delia na namutla ang kanyang mukha, at hindi siya nang ahas na tumingin sa mga mata ni David. Dahil lang sa mga taong ito, gusto mong maghayganti at patayin ako. Masyado mo ba akong minamaliit? Dahan-daang naglakad si David patungo sa Jordan. Kabanata 191. Hinarap ni Jordan si David, isang kilig na kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap, ang buong tao ay parang nahulog sa isang kuweba ng yelo. Shen! David! Ikaw! Huwag kang pumunta dito, ang dami mo nang kinuha sa Chilong Gang, at siguradong hindi ka pakakawala ng Chilong Gang. Sa pagkakataong ito, binyantaan pa ni Jordan si David sa Chilong Gang. Sa tingin mo matatakot ako sa Chilong Gang? Lumapit si David kay Jordan na may panunuya sa mukha, binibigyan kita ng pagkakataon, maaari mong ipagpatuloy ang pagtawag sa mga tao mula sa Chilong Gang, ngunit sa pagkakataong ito maaari kang tumawag ng ilang eksperto. Tumingin si Jordan kay David na may pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit dahan-dahan pa rin niyang inilabas ang kanyang telepono. Nang makitang hindi siya pinigilan ni David, tinawagan ni Jordan si Liao Feixiong. Young Master Xiao, malapit na itong matapos, gusto mo bang ipadala ang huling bayad? Tuwang-tuwang tanong ni Liao Feixiong pagkatapos ng tawag sa telepono. Brother Xiong? Ang iyong mga tao ay naalis na, hindi ka isang kaaway, at ang mga miyembro ng iyong Chilong Gang ay masyadong masama. Si Jordan ay labis na hindi nasisiyahan at nagreklamo na kahit si David ay hindi kayang harapin ang 30 tao. Nang marinig ito ni Liao Feixiong, tumayo siya na may haplos, ano ang sinabi mo?
Naalis na ba lahat ng mga tao ko? Hindi, lahat ng may bali ang mga braso at binti ay umiiyak. Kung ayaw mong maniwala, makinig ka lang. Sabi ni Jordan, at inilapit ang telepono sa mga miyembro ng Chilonggang na nakahandusay sa lupa. Ang nakakaawang sigaw ay biglang nagalit kay Liao Feixiong. Paralisado, kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang ating Chilonggang, sabihin mo sa akin ang address, at pupunta ako kaagad. Sigaw ni Liao Feixiong. Pagkasabi ng address, ibinaba ni Jordan ang telepono, at pagkatapos ay tumingin kay David ng may pagmamalaki at sinabing, David, ginalit mo ng buo ang Chilonggang, malapit na si Brother Xiong, huwag kang umalis kung kaya mo, tingnan mo. Kaya mo pa bang maging mayabang? Itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig, sinabi ko sa iyo na bigyan ka ng pagkakataon, gagawin ko, maghihintay ako dito. Nakahanap ng pwesto si David at naupo nang walang anumang senyales ng pagtatangkang tumakas. Nang makitang hindi na talaga makatakas si David, mas naging malupit ang mga mata ni Jordan, hanggat dumating si Liao Feixiong, tiyak na mamamatay si David. Makalipas ang halos 10 minuto, mabilis na dumating ang ilang sasakyan, at bumaba sa kotse si Liao Feixiong at ang kanyang mga tauhan. Hahaha, David, patay ka, nandito si Kuya Xiong. Nang makita si Liao Feixiong na paparating, si Jordan ay tumawa ng buong pagmamalaki, at pagkatapos ay nagmamadaling sumalubong sa kanya. Bumaba si Liao Feixiong sa sasakyan at tiningnan ang pagluluksa ng kanyang mga nasasakupan sa buong lupain, at agad na nagalit, sino? Ang dagandong ni Liao Feixiong ay umalangaw sa daan-daang metro sa isang radius, nanginginig sa takot si Jordan nang marinig niya ang dagandong ni Liao Feixiong. Ako ito. Dahan daw ang tumayo si David at naglakad patungo kay Liao Feixiong. Nang makita ni Liao Feixiong nang malinaw ang mukha ni David, agad siyang natigilan, sa sobrang takot ay naglakas loob siyang magsalita. Kuya Xiong, binugbog ng batang ito ang mga taong ito mula sa iyong Chilonggang, hindi mo siya mabitawan. Nang makita ni Jordan na nagkaroon ng lakas ng loob si David na magtapat, agad niyang sinabi iyon ng may labis na kagalakan. Ngunit sino ang nakakaalam, pagkatapos lamang magsalita ni Jordan, si Liao Feixiong ay mabilis na lumapit kay David, at sinabi ng may paggalang, si Mr. Chen, pasensya na talaga, hindi ko talaga alam na ikaw iyon. Nakita ni Jordan na si Liao Feixiong ay talagang humingi ng tawad kay David na may magalang na ugali, ang buong tao ay napakatanga, ang kanyang mga mata ay malapit ng dumura. Kuya Xiong, anong ginagawa mo? Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Isa lang siyang preso na kalalabas lang ng kulungan. Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Sabi ni Jordan na may pagtataka sa mukha. Shut up! Tumalikod si Liao Feixiong at sinampal si Jordan Day sa mukha. Kabanata 172. Patuloy na hinarap ni Liao Feixiong si David, Mr. Chen, hindi ko talaga alam na haharap ka pala ni Jordan. Kung alam mo, hindi ko kukunin ang perang binigay mo. Sana rin magkaroon ng maraming pera si Mr. Chen, patawarin mo kami. Minsan. Pero bago pa makapagsalita si David, sumigaw si Jordan na parang baliw, bakit ganito? Ang iyong marangal na Chilonggang ay natatakot sa isang bilanggo ng paggawa, at tinatawag mo pa rin ang iyong sarili na pinakadakila sa Horendel. Gang! Hindi maintindihan ni Jordan kung bakit takot na takot si Liao Feixiong kay David, at ano ang kinatatakutan ni David. Hindi ba pwedeng tamaan na lang? Mayroong daan-daang tao sa Chilonggang. Kung kayang lumaban si David, matatalo kaya niya ang daan-daang tao. Anong sabi mo? Hindi mo naman turn sa Chilonggang ang magturo at magsabi. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon. Lumingon si Liao Feixiong at malamig na tumingin kay Jordan. Naramdaman ng nakamamatay na aura kay Liao Feixiong, agad na itinikom ni Jordan ang kanyang bibig. Ngunit sa sandaling ito, ang bundok ay biglang yumanig, at pagkatapos ay isang grupo ng mga itim na tao ang sumugod dito. Mayroong daan-daang mga tao na may mga armas sa kanilang mga kamay, at ang paggalaw ay parang lindol. Sa pagtingin sa mga taong ito na biglang lumitaw, si Liao Feixiong ay medyo natulala, at si Jordan ay natigilan din. Hindi niya maintindihan kung sino itong mga taong biglang sumulpot.
Ngunit sa lalong madaling panahon, malinaw nilang nakita na pinamumunuan ni Lin Chanho ang daan-daang tao, na nangangahulugang ang mga taong ito ay pawang mula sa Juyitang. Nang makita ni Liao Feixiong si Lin Chanho na paparating, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit, habang ang Jordan na iyon ay tulala at pinagmamasdan si Lin Chanho na nangunguna sa mga tao lampas sa kanya. Protektahan si Mr. Chen, walang sino man ang pinapayagang bumitaw. Galit na sigaw ni Lin Chanho. Oo. Daan-daan hanggang sa Juyitang ang galit na umatungal, at hinaranggan ang buong kalsada. Mr. Chen? Okay ka lang. Sinugod ni Lin Chanho si David at nagtanong. Sa tingin mo ba may mangyayari sa akin? Bahagyang ngumiti si David. Si Dong Li ay isang tanga, hindi niya akalain na si Lin Chanho ay nagdala ng napakaraming tao upang protektahan si David, at ang saloobin ni Lin Chanho kay David ay napakagalang. Ang isa ay ang Chilonggang at ang isa ay ang Juyitang, ngunit sila ang pinakamalaking gang sa Horendel, ngunit sa pagkakataong ito, ang parehong mga gang ay magalang kay David. Liao Feixiong, ikaw na Chilonggang ay naglakas loob na salakayin si Mr. Chen, maniwala ka man o hindi, sisirain kita ngayon. Galit na tumingin si Lin Chanho kay Liao Feixiong at sinabi. Puno ng kawalang kasiyahan ang mukha ni Liao Feixiong, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para maging bayani, at hindi pa bumabalik ang pinuno ng gang na si Feng Zihai, kaya't maaari na lamang nilang lunukan ang kanilang galit sa ngayon. It's a misunderstanding, all caused by that Jordan. Ipinaliwanag ni Liao Feixiong. Nang marinig ito ni Lin Chanho, tumingin siya ng diretso kay Jordan na nasa hindi kalayuan. Nanginig si Jordan nang makita niyang nakatingin sa kanya si Lin Chanho. Mabilis na naglakad si Lin Chanho patungo sa Jordan, sinampal ng malakas si Jordan at sinabing, naglakas loob ka pa ring gumawa ng isang bagay kay Mr. Chen, maniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon at sisirain ang iyong pamilya Xiao. Hindi nagyayabang si Lin Chanho, sa lakas ng Juyitang, kaya niyang sirain ang pamilya Xiao. Lin Chanho, ang aming pamilya Xiao ay mabait sa iyo, ngunit talagang tumulong ka sa iba at binugbog ako. Nababaliw na si Jordan ngayon, na-stimulate na ang utak niya. Kung hindi dahil sa kabaitan sa akin ng pamilya Xiao mo, sa tingin mo kaya mo bang tumayo dito? Si Lin Chanho ay malamig na tumingin kay Jordan at sinabing. Hindi nang ahas si Jordan na tumingin ng diretso sa mga mata ni Lin Chanho. Hindi niya maintindihan kung bakit napakagalang ng mga taong ito kay David. Ginoo. Shen. Sa sandaling ito, nagmamadali rin sina Gu Wentian at Tang Long. Nang makitang maayos si David, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Gu Wentian sa pagkakataong ito at sinabing, nabalitaan ko na si Mr. Chen ay tinanong ng gulo ng Chilonggang, kaya agad akong sumugod, basta ayos lang si Mr. Chen. Kabanata 173. Kara-rating lang ni Gu Wentian, nang magmadali rin sina Ruben at Sonia sa likuran niya. Nang dumating si Sonia, kinakabahan niyang sinuri ang katawan ni David, sa takot na baka masugitan si David. Nang makitang lahat ng may ulo at mukha sa Horendel ay dumating, si Liao Feixiong ay hindi nang ahas na huminga, at matagal na niyang kinasusuklaman ang Jordan na iyon sa kanyang puso. Sa oras na ito, ganap na tulala si Jordan. Okay lang na sabihin na ang isang Liao Feixiong at isang Lin Chanho ay magalang kay David. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pawang puwersa ng gang, at mas martial sila. Makatuwirang makita ang lakas at paggalang ni David. Ngunit itong si Gu Wentian ay isang retiradong miyembro. Masasabing magkaibang tao sina Lin Chanho at Liao Feixiong. Bagamat nagretiro na si Gu Wentian, napakabigat pa rin ang kanyang timbang sa Horendel. Kung hindi, magdaraos ng palabas si Gu Wentian. Sa piging, halos lahat ng mayamang mga ngalakal sa Horendel ay dumalo sa piging. Ngayong napakagalang na ni Gu Wentian kay David, ito ay medyo hindi makatwiran, at mas natulala si Jordan. Ito. Anong nangyayari? Hindi ba itinapon ni Sonia si David? Hindi ba siya lumipat sa Pinerest Villa? Naging tindero na siya, paano kaya ni Sonia si David? Kinakabahan. Nagtago si Delia sa likod ni Jordan, nakatingin sa lahat ng nasa harapan niya, natigilan ang buong mukha niya. Nang marinig ni Sonia ang sinabi ni Delia, lumapit siya at sinampal si Delia nang umahan siya.
Walang lakas ng loob na lumaban si Delia nang masampal siya, at lalong hindi kumikibo si Jordan. Sa oras na ito, nasaan si Jordan? Maglakas loob na lumipat. B. Tik. Buti na lang iniwan mo si David, kung hindi, ipapahiya mo lang si David sa itsura mo. Malamang napatas ang Diyos, at hinahayaan kang mag-B. Chase na bumuo ng isang pares. Sabi ni Sonia kay Delia na baka sa mukha niya ang paghamak. Namula sina Delia at Jordan nang sabihin sa kanila, ngunit walang nang ahas na lumaban. Mr. Chen, how do you deal with these two? Itinuro ni Lin Chanho sina Jordan at Delia, at tinanong si David. Nang makitang nagtanong si Lin Chanho ng ganoong tanong, biglang nanghina ang mga binti ni na Jordan at Delia, at halos lumuhad sila sa lupa. Sa ganitong sitwasyon, sabi ni David, ang kanilang buhay ay mawawala. Nakikiusap ako kay Mr. Chen na maging maawain, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Bago pa makapagsalita si David, sumugod si Xiaoyan, hindi pinansin ang pagkakakilanlan niya, at lumuhad sa harap ni David. Ang pamilya Xiao ay may magandang lakas, ngunit sa pagkakataong ito, kaharap na nila ang pinakamakapangyarihang tao sa Horendel. Kahit sino pa ang tumayo, maaari nilang mabangkarote ang pamilya nila Xiao. Sa oras na ito, walang choice si Xiaoyan kundi ang lumuhad. Kung hindi, ang buhay ni Jordan ay maaaring hindi garantisado, at ang pundasyon ng pamilya Xiao ay maaari ding ilibing dito. Tatay, ikaw? Ito ay. Laking gulat ni Jordan nang makitang diretsyong lumuhad ang kanyang ama kay David sa harap ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Xiao ay isang mayamang pamilya. Bilang pinuno ng pamilya Xiao, yumukod talaga si Xiaoyan sa isang binatang tulad ni David. Ikaw bastard, huwag kang lumapit at lumuhad para sa akin. Malakas na hinaila ni Xiaoyan si Jordan, at pagkatapos ay sinampal siya ng malakas at sinabing. Ang mag-ama ng pamilya Xiao ay lumuhad sa harap ni David, at ngayon sa likuran nila, tinitigan ni Delia ang lahat ng nasa harapan niya. Hindi siya makapaniwalang totoo ang kanyang nakita, hindi siya nang ahas at hindi makapaniwala. B. Tik. Dahil sa'yo kaya mo pinatay ang anak ko, hindi ka man lang nakaluhod. Tumayo si Xiaoyan at marahas na sinipa si Delia sa lupa, dahilan para mapaluhod din si Delia. Nang makita ang mapagpakumbaba at desperadong pagsusumamo ni Xiaoyan para sa awa, bahagyang umangat ang gilid ng bibig ni David. Tara na. Umalis si David, at dinala rin ni Lin Chanho at Guwentian ang mga tao. Si Liao Feixiong ay hindi nang ahas na manatili pa, at kinuha ang lahat ng kanyang nasugatang miyembro. Sa huli, ang mag-ama ng pamilya Xiao at si Delia ay naiwang nakaluhod sa lupa. Kabanata 174. Bakit? Bakit ganito? Anong maganda kay David? Umuungol si Jordan, hindi niya maintindihan, hindi ba labor prisoner si David, bakit maraming pumupuri at gumagalang sa kanya? Na-snap. Isang sampal na naman ang ibinigay ni Xiaoyan kay Jordan na agad namang tinakpan ng bibig ni Jordan. Sinasabi ko sa iyo, simula ngayon, huwag mo nang guluhin ang David na iyon, kailangan mong respetuhin siya kapag nakita mo siya. Alam kong galit ka sa kanya sa iyong puso, ngunit hindi pa huli para sa isang lalaki na maghayganti para sa 10 taon, kapag wala kang lakas na harapin siya, mas mabuting tanggalin mo ang iyong dignidad, kung hindi, ikaw ay mahihirapan. Tumayo si Xiaoyan at pinagsabihan si Jordan ng seryosong mukha. Malamig ang mga mata ni Jordan, bahagya siyang tumango, hindi niya binibitawan si David, ngunit kapag wala na siyang lakas na harapin si David, pansamantala siyang lalayo sa gilid. Kung hindi, sa kakaunting tao na dumating ngayon, magiging madali para sa sinuman sa kanila na makitungo sa kanilang pamilya Xiao. Kung magkakaisa ang ilang pamilya, mamamatay ang kanilang pamilyang Xiao nang walang lugar na mamamatay. Nang makitang naunawaan ni Jordan ang kanyang mga salita, bumantong hininga si Xiaoyan at bahagyang tinapik ang balikat ni Jordan, halika, sana ay lumaki ka na sa pagkakataong ito. Kuya Lei. Nang makitang paalis si Jordan kasama si Xiaoyan, nagmamadaling niyakap ni Delia ang binti ni Jordan. Si Jordan lang ang kasama niya ngayon. Para kay Jordan, nasaktan niya si David. Kung walang pakialam si Jordan sa kanya ngayon, ano ang gagawin niya sa hinaharap?
Tumingin si Jordan kay Delia na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Umalis ka na, si Xiaoyan, na nasa gilid, ay binatukan ng malakas si Delia, Tik, matagal ko nang iniisip na baliw ka. Originally, hindi talaga sang-ayon si Xiaoyan sa kasal nina Jordan at Delia. Kung tutuusin, hindi magkatugma ang dalawa, ngunit pinilit ni Jordan na pakasalan si Delia, at si Xiaoyan ay walang pagpipilian. Ngayon dahil kay Delia, nangyari ang ganoon, paano papayag si Xiaoyan na magsama muli sina Jordan at Delia? Umalis sina Xiaoyan at Jordan, napahigis si Delia sa lupa at umiyak ng mapait. Sa kabilang banda, si David ay nakaupo sa kotse ni Sonia pauwi, at nagtanong, paano mo nalaman na tinulungan ako ni Chilong na guluhin ka? Laking gulat ni David, paano nalaman ni Gu Wentian, Lin Chanho, at Sonia na nandito sila? Tinawagan ako ng aking tiyuhin at tiyahin. Pagkatapos kong malaman, agad kong hiniling sa aking ama na kontaken sina Lin Chanho at Go. Sagot ni Sonia. Tumawag ba ang mga magulang ko? Bahagyang natigilan si David. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya, tiyak na si Sun Xiaoming ang nag-abiso sa kanyang mga magulang, at pagkatapos ay ang kanyang mga magulang ay desperado, kaya nakipag-ugnayan sila kay Sonia. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang impresyon, ang isang mayamang babae tulad ni Sonia ay dapat na napakalakas. Nang makita ni Sonia si David sa gate ng komunidad, umalis siya nang hindi bumababa sa bus. Kung tutuusin, baka may hindi pagkakaunawaan pa rin ang mga magulang ni David tungkol kay Sonia. Pagkababa ni David sa sasakyan, nakadalawang hakbang lang siya at nakita niya si Wang Hanhan na palihim na nakatingin sa kanya mula sa likod ng malaking puno. Nang makitang nadiskubre siya ni David, gustong tumakas ni Wang Hanhan, ngunit pinigilan siya ni David. Hanhan, gabi na, anong ginagawa mo dito? Kakaibang tanong ni David. Naku, wala lang, kakatapos ko lang kumain, bumaba na ako para mamasyal, bumalik ka na lang, nag-aalala pa rin sayo si Tito Chen at yung iba pa. Pagkatapos magsalita ni Wang Hanhan, nagmamadali siyang umalis. Anong meron sa babaeng ito? Tumingin si David sa likod ni Wang Hanhan, umiling, at mabilis na naglakad patungo sa bahay. Sa oras na ito, sa bahay ni David, si Barbara ay nagpupunas ng mga luha, si Chen Baoguo ay humihit-hit ng sigarilyo na may malungkot na mukha, si Sun Fuhai at Sun Xiaoming ay naroon, at si Wang Changpeng ay inaaliw din si Barbara. Barbara, huwag kang mag-alala, magiging maayos din si David, baka makabalik siya agad. Bagamat inaaliw ni Wang Changpeng si Barbara, puno rin ng pag-aalala ang kanyang mukha. Kabanata 175. Dad, Mom, nakabalik ako. Nang matapos magsalita si Wang Changpeng, narinig niyang sumigaw si David. Nang marinig ng lahat na nakabalik na si David, tumayo silang lahat at lumabas. Nang makita ni David ang napakaraming tao na pumupunta sa kanyang bahay, hindi niya maiwasang matigilan. David, okay ka lang ba? Sinuntok ito ni Barbara, nangangapa sa dalawang kamay, sinusubukang tingnan kung nasugatan si David. Ma, okay lang? Gutom lang ako, hindi pa ako kumakain. Nakangiting sabi ni David. Ayos lang, ipaghahanda ka ni Mama ng pagkain. Mukhang masaya si Barbara. Barbara, sasama ako sa iyo, tinulungan ni Wang Changpeng si Barbara sa kusina. Uncle Son, sigaw ni David kay Sun Fuhai. David, okay ka lang ba talaga? Tumingin si Sun Fuhai kay David, nang bumalik si Xiaoming at sinabing, masama ang pakiramdam ko, dahil alam ko na ang Porsche ay ang kotse ng pinakamatandang young master ng pamilya Xiao. Nagbakasyon muli si Jordan, tiyak na hindi kanya basta-basta patatawarin, ngunit sa kasamaang palad, walang sino mang kakilala ko ang maglalakas loob na saktan ang pamilya Xiao, kaya mag-alala lang ako. Uncle Son? Okay lang talaga? Hindi mo ba nakikita na ayos lang ako? Salamat Uncle Son sa pag-aalala. Malaki pa rin ang pasasalamat ni David kay Sun Fuhai sa labis na pag-aalala sa kanya. Ayos lang kasi, gabi na, aalis na tayo. Pagkatapos magsalita ni Sun Fuhai, umalis siya kasama si Sun Xiaoming. Bagamat hindi nagsasalita si Sun Xiaoming, nakikita ni David ang pag-aalala para sa kanya sa mga mata ni Sun Xiaoming. Nagpahinga si David pagkatapos kumain, at si Wang Changpeng ay nagpahinga din sandali at umalis.
Kinabukasan, pumunta si David sa Pine Bay para magsanay sa panibagong araw. Kahit na ang pag-unlad ay hindi mahusay, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Papasok sa trabaho sa Lunes, kara-rating lang ni David sa departamento ng pagbebenta at nalaman niyang medyo hindi maganda ang kapaligiran sa departamento ng pagbebenta. Tuwing Lunes, si Pangulong Shing ay magsasagawa ng pulong para sa atin. Bakit walang balita ngayon? Oo, 3 taon na ako dito, at wala akong pinalampas na meeting. Ano ang nangyari ngayong araw? Sir, hindi naman magkakasakit si Shing, di ba? Nagbubulungan ang lahat sa sales department. Okay, huwag kang magsalita ng kalokohan, malalaman ko kung ano ang nangyayari kapag bumalik si Jiuan. Sinabi ni Sun Xiaoming sa lahat. Hindi nagtagal, bumalik si Kui Jiuan na may hawak na dokumento. Manager Kui, ano ang problema ni President Shing? Oo, parang hindi ko siya nakikita sa trabaho ngayon. Noong Biyernes, narinig ko na umalis si Pangulong Shing bago umalis para sa trabaho. Tinanong ng lahat si Kui Jiuan. Sir, si Shing ay tinanggal at umalis sa kumpanya. Medyo malungkot na sabi ni Kui Jiuan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos magtrabaho kasama si Shing Jun sa napakaraming taon, hindi pinabura ni Kui Jiuan si Shing Jun. Umaasa din siya na sa kontratang pinirmahan ni David, makakaakyat siya sa posisyon ng purchasing manager. Nang sibakin si Shing Jun, nasira ang kanyang pag-asa. Oh, bakit? At sino ang magiging general manager ng kumpanya? Masyadong biglaan, at wala akong natanggap na balita. Tama, kapag umalis na si Mr. Shing, kung may ipapadala pa, natatakot kami na magdose kami. Ang 3 tinanggalan ng appointment ng bagong opisyal, hintayin natin ang alisin. Lahat, pinag-uusapan niyo ako. Tumahimik ka sa akin. Galit na sigaw ni Kui Jiuan, nanlumo na siya, daldal pa rin ang mga lalaking ito. Natahimik ang lahat at tahimik na tumingin kay Kui Jiuan. Kahit sino pa ang general manager, dapat individualized ang sales department natin. Sa ganitong paraan lang walang maglalakas loob na ay bully tayo. Natakot si Kui Jiuan na itapon siya ng bagong general manager, kaya gusto niyang pagsamahin ang mga taong ito mula sa sales department ng maaga. Oo, kami ay nakikinig kay Manager Kui at kami ay sumulong at umatras ng magkasama. Kahit anong sabihin ni Manager Kui makikipag-away tayo, makinig lang tayo kay Manager Kui mag-isa. Huwag kang mag-alala, Manager Kui, makikinig lang kami sa iyo. Lahat ng nasa sales department ay nagpahayag ng kanilang katapatan kay Kui Jiuan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.